Yun, what's up mga kapakas? Welcome back sa ating channel ulit. At sa ngayon, to this video, i-unbox, ipapakita ko lang sa inyo ang kunting review lang nitong ating nabiling first drone natin. First DJI drone na DJI Mini 2 ISO. ISA. DJI Mini 2 ISA. So, ito yung Fly, nababasa nyo dito, Fly More Combo, Bundle Fly More. Okay. Or FMC. Ito yung kasama sa package, mayroon siyang 3 battery, then may box, test naka-bag. Meron din kasing standard lang na isa lang yung battery na kasama, which is iba yung price. Yun po yung dalawang pagpipilian natin, FMC, Flymore Combo, or kaya yung standard. So si DJI Mini 2 ISA is meron lang siyang 249 grams. So di pa tayo required kumuha ng license. So, pwede lang siya kahit walang license. 250 naman po yung required, no? Ito yung box niya. Ito yung kasama niya, mga boss, yan. 3 battery, yung drone, remote, at sa yung charging ng battery, 6 na propellers. So, yun, buksan natin. Yun mga boss, ito yung bag. Dito nakalagay yung drone. Ito yung tabi natin, yan yung box nya. Yung bag nya maganda siya, para siyang waterproof. Sa tingin ko waterproof to. Yan, pinakalagay na DJI bulsa to guys, wala laman yung bulsa. Buksan natin yung bag. Ito guys yung yan. Ito guys yung kanyang laman. So ito yung drone mismo. Yung pinaka drone. Then remote. Oops. Yan yung remote nya. Dito natin iipit yung phone. Yan. And then yan, ito yung lagayan ng battery, which is dito mo siya ilagay pagka i-charge mo. Dito yung yan, type C yung charging niya. And then pagka nasa travel ka at full naman tong ano na to, yung battery, pwede kang mag-charge ka sa cellphone. Dito mo lang isaksak yung USB cord doon sa cellphone mo, din direct na sa cellphone mo, mag-charge siya. Ang pagtanggal pala nito is ganun lang, ipitin mo lang to. Yan, ito yung battery nya, 3 yung battery nya. Tapos malalaman mo siya pag ilaw yan. Bali isang ilaw niyan is 25%. So pag dalawa yung ilaw, 50% na lang yung battery mo. Itong power button, push mo lang siya. Yun. So full siya lahat, full charge lahat ng battery niya. Okay. Ano bang kasama? Manual. Ito yung manual niya. Tapos charging cable. Yan, charging cable. Doon na lang ito yung sa cellphone nyo na lang, isaksak nyo sa cellphone nyo, charge nyo na lang. Ano pang kasama na ito? Propellers. Ito guys, 6 yung propellers. Napakaraming propellers to. Yan, extra propellers. 6 siya, tig-2. Tapos ito, pang screw dun sa propeller. Yan, maliit na screwdriver. Balik mo natin. Tapos ano pong meron? Meron po ito dito nakalagay. Ito guys yung dalawang wire. Hindi ko alam anong tawag nito kasi nga hindi ito, kasi sinasaksak lang natin to. Ito siya, sinasaksak natin, tapos ito yung sasaksak natin sa phone natin.
So meron siyang pang Type-C. Depende na lang sa phone nyo. Ito Type-C. Tas ito naman pang iPhone. Kung iPhone yung gamit niyo. Ito naman pang ano lang. Yung USB. Tawag doon? USB cord. Ganito kasi yung pagkalagay nito. Yan, ipit natin dito. Yan, ganito yung setup niya. And then, ito, isaksak natin dito. Okay. Tapos, ito yung joystick niya. Dito nakalagay yung stick. Kabit lang natin. Huwag nyo lang hipitan masyado. Basta mailagay nyo lang, di naman matatanggal yan. Ayaw magpakabit. Okay. So, ipakita ko din sa inyo. Yan, ito yung remote niya. Ganito yung hawak niyan. Tapos, pag nagpalipad, then ito yung mismong drone. Meron siyang nakalagay para safety yung propellers, hindi siya nagagalaw. Tanggalin natin. Tabi muna natin. Ang unang paglabas ng pagbuka nitong ano niya is ito muna sa taas. Ito muna. Yan. Tapos itong sa ilalim naman, ang pagbuka nito pababa. Yan, pababa siya. Ito ba? Ito siya. Battery. Tapos guys, tanggalin niyo muna to bago nyo i-open, i-on itong cover ng gimbal niya. Kasi pag on niyo, lilingon-lingon to lilingon-lingon tong lilingon-lingon yan. Pag meron siyang cover, nasasabit siya dito, hindi siya makalingon ng maayos. Be sure muna guys na basahin nyo muna tong nasa manual bago nyo to i-operate. Intindihin ng maayos or manood kayo sa mga tutorial sa YouTube sa mga kung paano i-operate itong Mini 2SE bago nyo to i-operate, dahil talagang pag first time nyo lang sa drone natataranta kayo. Once na matataranta kayo, yun, magkaroon ng crash, sayang yung pera. Unang-una yung gagawin naman, i-scan nyo lang sa Google ng cellphone niyo, i-scan nyo lang tong ito. I-scan nyo lang tong code na to. Tapos yun, may download kasi hindi nyo nakikita sa Play Store to I-scan nyo lang sa Google ng cellphone na gagamitin niyo, and then i-download niyo doon. Sundan nyo lang yung steps tapos hanggang may download na. So ganito yun. Ito yun siya. Ito to, yan. So ngayon, tingnan natin. Lagay muna natin wala ng battery yung drone. Ang paglagay naman guys ng battery ng drone is ito lang, meron siya dito. Ito pala guys, ito yung lagay ng memory. Lagay ng memory. At pwede nyo din siyang i-charge diretso dito lang sa drone ang battery. Pero mas maganda dito na lang, idaan nyo lang sa idaan nyo doon. Pero pwede din siya dito. Depende sa trip nyo lang. Ang pagit naman ganun lang yung pagkakabit. Kailangan pumiti yan. Tapos balik nyo lang. Yun, okay na yun. Tapos ito yung memory card. May kasama din pala yung memory card guys. Bali siya. 64 gig yung kasamang memory card nito. Tapos open muna natin yung open muna natin yung yung remote. Ang pag-open pala guys nito, isang press, tapos press muna, tapos dalawang pindot siya. Una pindot lang, tapos yung pangalawa i-hold nyo na po ito. Yun. Pagka hindi pa siya nakakonect dun sa once na hindi pa siya nakakonect doon sa drone, magbi-blink siya talaga.
And then pag apat yung ilaw na umiilaw dyan, ibig sabihin full charge siya. So yun, nakakonik na siya. I-open naman natin yung drone. Ang pag-open naman sa drone guys, ito yung ano niya, ito nga pala yung sensors niya, sensor. Ito yung isa yung open niya, isang pindot, tapos pangalawa long press. Yan, gumagalaw-galaw na siya kung napansin nyo. Tapos yung gimbal, yan, gumagalaw-galaw siya. Okay, yan. So i-connect natin. So yun guys, once na andun na kayo sa papaliparan ninyo, ito guys pala yung battery na makikita nyo, yung kulay green na bilog, makikita yung percent ng battery. Yun, full na full yung battery natin, 100% pa. Tapos ito yung, dito makikita yung satellite, yung kulay pula. Dapat dyan ang nakalagay 8, 9, 10 or mas mataas. Yun, pag pula pa siya, huwag niyo siya muna baliparin. Pag mas mataas na doon, kulay puti na itong yung pula na ito magiging puti. Tapos yung makalagay dyan is 8, 9, 10 hanggang kung minsan ka aabot ng 20 plus sa satellite niya. Yun, pwede na yung baliparin. Ito yung mapa ninyo kung saan kayo. Yan, chinicheck dyan minsan. Nakalagay nyo dito, kung napapansin nyo, nakalagay unable to take off kasi nga no GPS. Nasa ano kasi tayo ngayon, nandito lang tayo sa bahay, kaya wala siyang makuhang GPS. Sa settings naman, itong tatlong dot lang sa taas, sa kanan, sa taas, right side. Yan, yung mga settings. Ito yung kaya niyang itaas 100 meters. Kayo naman bahala kung saan nyo pwede nyo naman taasan to. Pwede yung 120, ganun. Sa akin 100 lang. Max altitude is 120. Yan. Ang kaya niyang ilayo is 2,000 meters is 2 kilometers. Pero may ilalayo pa yan, depende lang sa inyo. So yun lang guys, gabi kasi ngayon, gabi ko kasi ginawa itong video na to. So sa susunod mag-vlog ako sa mga functions nito, kung paano siya i-operate. And then dun mismo tayo sa paliliparan natin para makita ninyo yung functions niya, kung saan yung pipindutin, kung paano yung pagpalipad ng mataas. At ma-review din natin yung kuha ng camera niya. So yun lang guys, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating mga videos.